Yan ang patuloy sa pag-study, pag-aaral ng salita ng Panginoon, rightly divided, as per God's instruction to Apostle Paul in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yan ang tamang pangunguraan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. It must be rightly divided. Alam mo, talagang yung Panginoon ay sa lahat ng ginagawa ng kalaban, no? Adversary, Satan, na may conceal yung truth, yung salita ng Panginoon. Gumawa siya ng napakaraming mga translations. Gumawa si Satan ng napakaraming mga religions. Ngunit ang God, ang Panginoon ay hindi talaga na-fail sa pag-preserve ng kanyang salita para matunghayan natin sa panahon ito ng last days ng dispensation of the grace of God. At yung ang salita na yan ng Panginoon ay matutunghayan lamang natin sa King James Bible. Okay? King James Bible. Yan ang preserved word of God na ating mababasa ngayon. Bilang mga ambassadors, ating gawain ang pag-preach, ang pagturo sa mga taong hindi pa na-reconcile sa Panginoon. Ibig sabihin, sa mga unsaved, primarily to our family, pangalawa sa ating mga friends, sa ating mga kakilala. That is why ginagawa natin itong trabaho ito kahit sa mga midweek Bible studies natin, no? Nagdagdagan ng isang araw yung ating weekdays Bible study. Kagabi ay meron tayong Bible studies, Saturday. Next week, God willing, ay magkakaroon din tayo ng dalawang Bible study. Ano? Maliban sa Sunday, Wednesday, at saka titingnan natin kung Friday or Saturday. At nakikita natin na marami ang umabang, ang gustong matuto sa ating mga pag-aaral ngayon sa ating Bible study. Dahil natuturo tayo ng tama. Natuturo tayo ng sound doctrine ni Apostle Paul, ang mga turo sa Bible na para sa atin sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. No? Romans to Philemon. At nagtuturo din po tayo ng mga salita apart from 13 epistles of Apostle Paul. Kaya nga nung kagabi, yung ating pinag-aralan ay ang tungkol doon sa Revelation chapter 12. At sinagot natin yung katanungan ng ating kapatid. Kapatid natin, actually kagabi ko siya. Sumasabay at nag-join sa ating mga Bible study. At ang katanungan niya ay kung pwede ba natin may turo o may discuss yung Revelation chapter 12, specifically kung sino ba yung woman doon na binanggit sa Revelation chapter 12. Hopefully, nasagot po ang katanungan na yun kagabi. Thank you so much sa preserved word of God sa King James Bible dahil siya po talaga ang sumagot niyan at pinabasa lang po natin. Okay? So, it is also our duty as ambassadors, no, to reach out not only through this platform, hindi lamang sa pamamagitan ng ating Bible study, kundi sa pamamagitan din po ng ating personal na pag-abot sa ating mga kakilala. Okay? Kung pwede din naman na kung mayroong mga kakilala kayo na kailangan natin Bible studyhan sa kanilang bahay, then let us know. At alam ko na kayang-kaya nyo na rin magturo ng gospel to grace of God. Dahil na alam ko na pag nagra-rightly divide tayo, ay napakadali lamang maintindihan ang Bible. Okay? Yung mga instructions sa time pass,
at sa ating ngayon sa dispensation of the grace of God at sa future na mga instruction ng Panginoon sa Israel. So, hindi na tayo magtatagal. Ito nga pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At andito tayo sa 7040 7th Street, Lawan Village, Balantang, Haro. Yan po ang ating lugar dito sa Iloilo. If you are rightly divider at andito ka sa Iloilo, you can join us sa ating physical congregational Bible studies every Sundays, 10 a.m. 10 a.m. po tayo nag-umpisa sa ating Bible study dito sa lugar na ito na nabanggit. At kasalukuyan po tayong aaral sa Book of Acts series, series na pag-aaral sa Book of Acts. At andito po tayo ngayon sa Acts chapter 15, 33, at yung pag-aaral natin hanggang Acts chapter 16, verse 10. O kung sumubra pa tayo dyan sa mga verses na yan, so be it. Gagawin po natin. Ang ating lang namang makakapatigil sa atin ay yung pagdating na ng oras na dapat na tayo tumigil 12 o'clock. Okay? So we have still ample time, 10:21. Ang church dito ay nagtuturo ng kaligtasan sa panahon ito ng dispensation of the grace of God ay wala nang iba kundi ang mananampalataya lamang. Okay? Sa isang nag-iisang gospel. At yung gospel na yan ay tinatawag na gospel of the grace of God sa Acts chapter 20 verse 24. At yan ay tinawag na gospel ni Christ sa Romans chapter 1 verse 16. Tinatawag din yan na gospel ni Paul sa Romans chapter 2 verse 16. At nilinaw yan ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 that a person, in order for a person to be saved, ay kailangan yung mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay bayad ng kanyang kasalanan. According to the scriptures, siya po ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw according to the scriptures to give us eternal life. Yan po ang tanging gospel. Wala na po ibang gospel na makakaligtas sa panahon ito. Kaya yung religion, yung denomination where you are a member, kung hindi po yan ang turo na kaligtasan, ay sisiguraduhin ko po sa inyo. Kahit naniniwala kayo ligtas kayo, ay hindi kayo maliligtas. Dahil hindi po natin mababago yung pamamaraan ng Panginoon ng kaligtasan dahil lang po sa ating opinion o dahil sa ating false belief, maling pagturo at paniniwala. Yung salita ng Panginoon ang siyang masusunod. At yan ang pamamaraan ng Panginoon kung paano tayo maligtas sa iyo. That should be followed ng bawat isa upang siya ay maligtas. Okay, so before we start sa ating Bible study sa ngayon, sa Acts chapter 15, verse 33 up to 16, verse 10, ay magdasal po muna tayo. Ama na Banal, sa muli, may pagpasalamat kami sa iyong mga biyaya na ibinigay sa amin. Good health at yung pagbigay mo sa amin ng aming pangangailangan ng aming mga katawan upang masustain ang buhay habang andito kami naghihintay sa iyong pagbuhat sa amin, habang andito kami sa itong recent evil world. At alam po namin na bigyan ikaw, wala dinag sa aming mga dapat gawin upang perform namin ang aming pagiging ambassador sa panahon ito. At alam namin na darating ang araw na uuwi kami diyan sa iyong presensya pagdating ng rapture. Salamat sa security, salamat sa Holy Spirit na nagsin sa amin by the time na nag-believe kami ang gospel of the grace of God at patuloy na nag-guide sa amin ngayon. Nagtuturo sa amin at nagsisilyo sa amin habang dumating yung panahon na kami ay
kunin mo na sa pamamagitan ng rapture, buka dyan sa aking eternal abode in heaven. Thank you so much. Nag-pray po kami sa aming mga kapatid na wala dito. Nawa po ay makating din sa kanila ang aming pag-aaral ngayon. You can join us live or kapanood po nila ang video na ito. We pray na sana po ay sa ibang mga Sundays makasama po namin sila sa aming congregational Bible study. In Jesus' name, amen. So, buksan na po natin ang ating mga Bible. Hindi po kasi kumplito yung ating pag-aaral kung wala po tayong Bible na matutunghayan. Hindi po pwedeng puro sabi-sabi lamang. Kailangan po talaga natin titingnan at babasahin yung mga Bible, mga verses na dapat natin tingnan so na sigurado tayo na yung pag-aaral natin ay galing sa Biblia. So makikita natin dito, last Sunday, no, napag-aralan natin na ang desisyon ng mga leaders sa Jerusalem sa Kingdom Saints, no, led by Peter, John, and James in Jerusalem, yung kanilang verdict pagkatapos nila madinig ang side ni Paul at ni Barnabas tungkol sa gospel na kanilang pinipreach. Okay? Yung verdict na yon was put into letter. Okay? Ilagay nila sa sulat at yung verdict nila, kanilang decision is that huwag na nilang pakialaman yung mga Gentiles na nag-believe sa gospel that was preached by Apostle Paul. Okay? Hindi marami. Hindi na nila pakialaman, hindi na nila i-require na ma-circumcise, hindi na nila i-require na mag-obey sa law that was given by God to Moses. Okay? Sumulat sila ng letter at dinis-own nila yung mga nagtuturo ng ganong turo sa mga nag-believe sa gospel of the grace of God. At nakita natin na malaking relief or comfort ang kanilang desisyon para sa mga gospel believer, no? Gospel of the grace of God believers in Antioch. Natutuwa sila. Kahit na naman mawawalan sila ng burden, no? Bigat na papasanin dahil hindi basta-basta ang sumunod sa Jewish law, sa Mosaic law. No? Magkakaroon sila ng napakahirap na trabaho as a Gentile na pupunta sa Jerusalem to celebrate, to join feast, 7 feasts, no? Major 7 feasts na ginagawa ng mga Hudyo no, sa Jerusalem. Mapipilitan silang sumunod sa mga utos na binigay ng Panginoon kay Apostol Paul. Okay? So, kay Moses. So, it was a relief for them, ano? Yung sulat na yun galing sa Jerusalem. At yung sulat na yun ay hindi lamang dinala nila ni Apostol Paul, but nagpadala talaga ng 2 tao, no? Ang mga taga-Jerusalem, kasama ni Apostol Paul at ni Barnabas at ni Titus na bumalik doon sa Syria, sa Antioch. Okay? At ang sabi dito in verse 32, umpisa natin verse 32 of chapter 15, Acts chapter 15, verse 32. Sabi dito, and Judas and Silas, ito yung 2 tao pinadala ni James, Peter, and John, being prophets also, themselves exhorted the brethren with many words and confirmed them. So at this moment of time, no, being prophets, si Silas at si Judas, not Iscariot, ano, ay nagturo din sa kanila. But it was not mentioned here kung ano yung mga itinuro ng dalawang ito. But definitely, according
kung ano yung laman ng letter na dala nila. Okay? Na ano yung turo nila, na huwag sila mag-abstain sila sa mga meat na strangled meat, no? Abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication. Okay? Definitely, yan yung mga tinuturo nila, ini-exhort nila doon sa mga believers in Antioch. Then, verse 33, and after they had tarried there a space, ibig sabihin, tumigil din sila doon ng certain time, period of time, at ang sabi dito, they were let go in peace from the brethren unto the apostle. Ibig sabihin, pinabalik na sila. They were already allowed to go back to Jerusalem, but at this moment of time, Silas stayed in Antioch. Okay? Sabi dito, 34, notwithstanding, it pleased Silas to abide there still. O umuwi na si Judas back to Jerusalem, to the home base, ng mga kingdom saints sa Jerusalem. Ngunit si Silas ay nanatili at pinili niyang manatili doon sa saan? Sa sa Antioch. Okay? Kasama sila Paul at Barnabas. And at this moment of time, Paul and Barnabas, in verse 36, sabi dito, Paul also and Barnabas continued in Antioch. Ibig sabihin, nung bumalik sila galing doon sa Jerusalem after their meeting or conference in Jerusalem, anong ginawa nila? Pag bumalik din sila doon sa Antioch, nagpabilin din sila or nagstay din sila doon sa Antioch. Teaching. Sabi dito, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Patuloy sila sa pagturo ng salita ng Panginoon sa marami. Kasama ang ibang mga tao doon din sa Antioch in Syria. Okay? Antioch, we are talking about or referring Antioch, Syria. Dahil meron din Antioch doon sa Galatia, sa Pisidia. Okay? So itong Antioch nito ay doon sa Syria. Ang home base ni Paul nang siya ay pinadala ng Holy Spirit together with Barnabas and John Mark sa kanilang first apostolic journey. Then sabi dito, and some days, pagkatapos sila ng stay nila dito in verse 36, and some days, after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do. So, Paul suggested that kailangan na natin magbalik. So, Barnabas, alis na tayo. Pupunta na tayo. Babalikan na natin yung mga lugar kung saan tayo pumunta noong nakaraang 14 years at i-check natin kung ano yung ginagawa nila. Okay? Kung ano na nangyayari sa kanila ngayon. Okay? That was Paul's proposal, to Barnabas. Kasi pag-partner na itong dalawa na to, sabay silang tinawag ng Panginoon doon sa Antioch in chapter 13. Then, sabay silang lumakad at sabay din silang bumalik, sa Antioch at nag-attend ng conference doon sa Jerusalem. Sabay din sila. But at this moment of time, there was a great disagreement between the two. Meron silang disagreement. And that disagreement actually separated the best buddies. Okay? Separated. Yung disagreement na yan,
nag-separate sa dalawang ito na magkabadi. Okay? Magka-partner in ministry. Okay? Sabi dito, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. Verse 37. And Barnabas, the reason of their disagreement actually was this. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. Yung sabi naman ni Barnabas, okay, let's go. Alis na tayo, let us prepare. No? But dadalhin natin si John Mark. Okay? Yun yung suggestion ni Barnabas at that moment of time. So yung disagreement, no, ay ganito. Sabi ni Paul in verse 38, but Paul, alam mo, makikita mo, no, kung paano kaya mag-argue itong dalawang na ito, ano? Ha? Minsan, habang binabasa ko, inisip ko, ano kaya mukha ni Barnabas nung sabi ni Paul, ayokong dalhin si John Mark. Okay? Paano kaya sila mag-argue, no? Yung dalawang apostles na ito, ha? Sa body ni Christ. Ha? Oh, so sabi ni Paul, but Paul thought not good to take him with them. Sabi ni Paul, sa isip naman ni Paul, hindi mabuti, not good to take John Mark with them. So, what do you think? Okay, tatanungin ko kayo, ano kaya yung reason behind bakit ayaw ni Paul dalhin si John Mark? Ha? Ang ganda, tumatawa, pero siguro alam niya. Ha? Tignan, hindi pa niya mo. Oh! Naghaling sila. Muna sa puli. Very good, no? So, tama yun. Because during their first apostolic journey, no? Nung pagdating nila sa Pampleya, actually, according to history, yan yung lugar na si Paul ay nagkasakit diyan sa Pampleya. It was not recorded, but according to history, no? When you read, not from the Bible, but from other books, no, written by Roman author, sabi nila, diyan kasi daw si Paul nagkasakit ng, anong sakit yun? Yung sa lamok? Hindi, wala pang bingi. Malaria. Diyan daw kasi si Paul nagkasakit ng malaria, naapektuhan ang kanyang eyesight during the time. And at the time na kailangan nila ng helper, doon naman sila iniwanan ni John Mark. At anong nangyari kay John Mark? No? Dahil siguro nahirapan sa ministry na yon, ay bumalik doon sa Jerusalem. Okay? And that disagreement actually separated the two ministers, no? Na hiwalay sa kanilang dalawa. By the way, Barnabas was, the meaning of his name, no? Barnabas means encourager. Okay? So, at this moment of time, Barnabas wanted to encourage John Mark to be with them. Okay? But Paul, because of his experience, no? Hindi magandang experience kay John Mark, disagreed with Barnabas. Okay? But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the war. That is the very reason why ayaw ni Paul na dadalhin si John Mark. Okay? Saan ba natin mababasa yan? Dito sa verse 13. Sabi dito, chapter 13, in verse 13, sabi dito, now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John departed from them, returned to Jerusalem.
Yan yung time na yan. Hindi nakalimutan niya ni Paul. At at this moment of time, ayaw na niyang dalhin si John Mark. Verse 39. And the contention was so sharp. So, hindi basta-basta. Talagang medyo nagkainitan yung kanilang argumento. Sabi ni Barnabas, dadalhin natin si Paul, si John Mark. Kung ayaw mo, magkaroon tayo ng problema. Sabi naman ni Paul, ayaw kong dalhin si John Mark. Mamaya, ibitin na naman tayo. Iiwanan lang tayong bigla. Okay? Kaya, dahil dyan, sabi dito, the contention was so sharp between them. Okay? That they departed asunder, one from the other. Alam mo, namalungkot din naman ito. Alam kong hindi maganda to sa panahon na yun. Nung mangyari ito, hindi ito madali lang na tanggapin ng bawat isa sa kanila dahil nagkasama sila for 14 years in the ministry, in their first apostolic journey as apostles to the Gentile. Okay? I don't believe na nanulungkot si Paul, nanulungkot si Barnabas, but the contention was so sharp and they cannot agree. The two cannot agree, cannot agree to Barnabas' suggestion. And so Barnabas took Mark. Talagang, dahil na yun niya yung gusto ni Barnabas, naghiwalay sila ni Paul. At si Barnabas, kasama niyang umalis si John Mark, at si Paul naman, kasama niyang umalis si Silas. Okay? So, isang bagay na iniisip ko is that at this moment of time, although iniisip ko lang yan, na para ma-highlight talaga si Paul, ang kanyang apostleship, talagang siniparar sila ni Barnabas. Okay? Dahil kung titingnan natin after this, nawala si Barnabas sa limelight. Okay? Nawala na si Barnabas after this. At yung record, nakafocus na lamang sa trabaho ni Apostol Paul. Okay? Listen to this. Sabi dito, then, and the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other, and so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. So saan pumunta? Saan pumunta si Barnabas? Okay? Mediterranean Sea, Mediterranean Sea, Cyprus. So, from Antioch, ang punta ni Barnabas with Mark ay saan? Cyprus. They sailed to Cyprus. At alam naman natin na ito yung unang mga lugar na pinuntahan nila ni Barnabas at John Mark mismo nung una nilang journey. Yung sa first apostolic journey ni Paul, ito yung unang lugar na pinuntahan nila. From Antioch to Seleucia, then they sailed unto Cyprus, sa Salamis, then sa Paphos, then they sailed unto Perga in Pamphylia. Okay? Perga in Pamphylia. That was the first route ng kanilang travel. So, si Barnabas doon dumaan sa una nilang ruta. Okay? But listen to this. And Paul, verse 40, chose Silas and departed
being recommended by the brethren unto the grace of God. At this moment of time, yung travel ni Paul, may basbas ng mga kapatid. It was not mentioned, alam mo kung minsan, yung basbas, during the time, yung ibig sabihin yung blessing, during the time, kung ano man yung gagawin mo, ay importante din yun. Okay? Alam natin na si Paul at Barnabas sa unang pag-alis nila, may basbas sa Holy Spirit. But at this moment of time, alam natin na yung pag-alis ni Barnabas unto Cyprus together with Mark, hindi natin makita na may basbas. But yung pag-alis nila ni Paul together with Silas, sabi dito, being recommended by the brethren unto the grace of God. Okay? So, ibig sabihin, the travel of Paul ay may blessing ng mga kapatid unto the grace of God. Sa grasya ng Panginoon. Okay? But listen to this. Siguro magtatanong kayo, so, si Mark ba ay nagiging kalaban ni Paul or habang sa kanyang lifetime ministry? Alam mo, dumating din ang panahon na napasin siya or ibig sabihin ito, nag-reconcile din si Paul at saka si John Mark. Dumating din yung panahon na yun. Kasi, kung magbabasa natin sa mga writings ni Paul sa ibang books, like for example, sa Timothy, no? Sa Timothy, Second Timothy, mababasa natin na pinapunta din naman niya si John Mark sa kanya sa habang ando doon na siya sa kulungan. Okay? So, ibig sabihin, humapaw din yung galit ni Paul kay John Mark paglipas ng panahon. Okay? Kasi doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 11, mababasa po natin doon na ni-request din ni Paul na dalhin sa kanya si John Mark. So basahin natin 2 Timothy chapter 4 verse 11. Abang siya ay nakakulong na. Sabi dito, only Luke is with me. Kasama na niya si Luke. Alam mo, umpisa sa Acts chapter 16 hanggang sa kanyang imprisonment during the time, in Rome, alam mo bang kasama na ni Paul si Luke, yung sulat ng book na ito ng Acts. So mamaya, makita natin yun kung bakit. Dahil nga, kung may panahon na nagkita na sila ni Paul at ni Dr. Luke. No? Sabi niya dito, take Mark. So, sinasabihan niya si Timothy na sabi niya, pumunta ka dito, sabi niya, verse 10, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Listens to Galatia, Titus, and Dalmatia, only Luke is with me, take Mark, and bring him with ye, for he is profitable to me for the ministry. So dumating din yung panahon that Paul forgave Mark, no? At pinapapunta pa niya doon sa kanya habang siya ay nakakulong during the time at dahil nga profitable daw sa kanyang ministry si John Mark. Okay? But at this moment of time, kasama ni Barnabas si John Mark pumunta sa Cyprus sa kanilang travel. Then after that, hindi na natin makita kung saan sila pumunta. But Paul, in verse 40,
sabi dito, and Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. Saan ba sila pumunta? Verse 41. And he went through Syria. So, ibig sabihin, from Antioch, who is Syria, ibig sabihin, nag-ikot sila sa Syria, went through Syria. Sabi dito. And sabi dito, and he went through Syria with Silas. Syria, here is Syria. So this is Syria, no? Jerusalem sa ilalim. Okay? So dito, pumunta sila, abangan dito sila sa Antioch, nag-ikot sila sa Syria, went through Syria, then they went to what? Cilicia. Sabi dito. Syria and Cilicia. Okay? Itong province ito ng Cilicia. Andito. Okay, andito sila pumunta. Cilicia. So, makita natin yung opposite ng kanilang travel. Hindi sila, parang, kasi itong lugar na ito, papuntang Derby, dito sila nag-end at bumalik. Okay? So ngayon si Barnabas, bumalik sa Cyprus, pagano'n. Sabang naman si Paul, dahil because of the disagreement, si Paul galing sa Syria, nag-ikot sa buong Syria, then nag-travel by land unto Cilicia. Okay? Dito sila pumunta sa Cilicia. Then, sa upper portion is Cappadocia. Then, sabi dito, in verse 26, and then sailed, then came he to Derbe. So saan siya pumunta? From Cilicia, pumunta na naman siya sa Derbe. Okay? Pumunta sa Derbe. Okay? So dito naman yung Lystra. Okay? Pumunta dito si Paul sa Derbe. Dito yung Iconium. Dito yung Iconium. Then, nandito na naman sa unahan yung Antioch, Pisidia. Okay? So, yan yung ruta ngayon ni Paul. And then sailed unto Antioch. Hindi sa bakit ito? Ano natin? Sabi dito, then came he to Derbe and Lystra. Diba? Dito yung balik niya, si Barnabas dito. Okay? Huwag ko kung nagkita sila, no? Malalaman natin later. Sabi dito, and behold, a certain disciple was there named Timotheus, the son of a certain woman which was a Jewish, and believed, but his father was a Greek. So, sino yung na-meet ni Paul? Dito niya na-meet si Timotheus. At alam naman natin kung sino itong Timothy na ito na na-meet niya diyan sa Derbe, sa Lystra at Derbe. So, this guy was a Samaritan or mestizo. Yung kanyang mama ay isang Jew na nag-believe sa gospel of the grace of God. Okay? Then, ang kanyang papa was a Greek or a Gentile, but hindi natin alam kung nag-believe. Dahil sabi dito, which was a Jewish, ang kanyang mama, and believed, but his father was a Greek. So, hindi natin nalaman, it was not mentioned kung ang kanyang father na Greek ay nag-believe din sa gospel of the grace of God. So, verse 2, which was departed of by the brethren, or reported by the brethren,
that were at Lystra and Iconium. So, maganda ang report ng mga kapatid doon sa mga believers doon sa Lystra and Iconium with regard to this young man, Timotheus. Ibig sabihin, nakarating kay Paul at kay Silas, yung report na okay yan. Mabait na bata yan. Okay? Believer yan. Faithful yan. No? Na believer sa gospel of the grace of God. Yan yung report na dumating kay Paul. No? At makita natin na isinama ito ni Paul. Him would Paul have to go forth with him. Isinama ni Paul. Hindi natin alam kung ano yung reason bakit naman sumama si Timothy, no? But alam naman natin at this moment of time that the Holy Spirit at this moment of time was influencing, no? Kung sino man ang gusto niya na gagamitin at that moment of time, helping Paul, no? Recruiting helper for Paul means at this moment of time, talagang yung Holy Spirit was active, recruiting individuals to help Paul in his establishing the church, the body of Christ, at that moment of time, at this early age of the church, the body of Christ. Kaya makita natin, no, na itong si Timothy na ito ay tinawag din na apostol, tinawag din na prophet. Okay? At isa ito sa mga na-mention diyan sa Ephesians chapter 3, verse 5, na mga prophets, apostles, and pastors that was recruited by the Holy Spirit, no? And revealed also unto them the instruction, God's instruction sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Tingnan mo, Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse 5. Kaya minsan, I am asking myself, no? Bakit kaya sumama si Timotheus kay Paul? No? Bakit kaya si Silas hindi umuwi doon sa Jerusalem to his family, to his headquarter, no? Bakit siya sumama kay Paul? Alam mo, at this moment of time, the answer actually was simple. At that moment of time, the Holy Spirit was very active, recruiting people, individuals, to help Paul establishing the church, the body of Christ. To help Paul, building the foundation, who is Christ, sa church, the body of Christ. Being the master builder, according to the Bible, Paul, the Holy Spirit, recruited people, individuals, to help Paul build the foundation of the church, the body of Christ. Listen to this. Ephesians chapter 3, verse 5. At itong verses na ito, hindi maintindihan, hindi nila kilala kung sino itong mga tao na na-mention dito. Okay? Sabi nila ng mga denomination at ng mga religions, sabi ng mga nagmi-mix ng Bible, sabi ng mga nagmi-mix ng mga instruction ng Panginoon sa Israel at sa church, the body of Christ, ay yung mga tingnan mo, yung mga apostol dyan, ni-reveal din pala sa kanila yung gospel of the grace of God. Yung Romans 2:5. Ngunit, hindi ito ang mga apostles na grupo ni Peter. Hindi ito ang mga prophets na prophets sa
prophetic program. Kundi ito yung mga apostles, mga prophets, ang mga evangelists, mga pastors na ibinigay ng Panginoon sa early church. Sa early part ng body of Christ. Sabi dito, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets. Sino nag-reveal? By the Spirit. So alam nyo, the revelation of the mystery to Paul was done by Jesus Christ Himself. Ngunit, every time na mayroong i-reveal si Jesus Christ sa kay Paul, with regard to his instruction, Romans 2, Philemon, to Paul, ay nagpapakita sa kanya si Jesus Christ. Talagang, kung basahin natin itong Book of Acts, many times, Jesus Christ met Paul. No? Talagang nagkita si Paul at si Jesus Christ, and every time na magkita sila, Jesus Christ revealed something to Paul, tungkol sa mga instruction ng Panginoon sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. At isinulat ni Paul, Romans 2:5. But the Holy Spirit recruited people to help Paul. And to these people, the Holy Spirit revealed unto them the instruction sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Kaya makita mo, tingnan mo, Barnabas, nagsiparar na siya kay Paul, but I do believe that Barnabas was knowledgeable kung ano yung pinipreach ni Paul. Alam ko natin na ang pinipreach ni Barnabas ay hindi iba sa pinipreach ni Paul. Bakit? Dahil nga yung Holy Spirit nag-reveal kay Barnabas. Si Timothy, although he was guided by Paul, alam naman natin na mayroong mga revelation ang Holy Spirit kay Timothy. At sa iba pang mga apostles at prophets na na-mention dito sa Ephesians chapter 3 verse 5 na tumulong kay Paul establish the church, the body of Christ. No? Kaya, minsan kasi mag-iisip ko, bakit basta lang gano'n, sumama na lang si Timothy, basta na lang gano'n, iniwala ni Silas yung kanyang family doon sa Jerusalem, basta na lang siya sumama kay Paul. Because during the time, they were recruited by the Holy Spirit according to Ephesians chapter 3 verse 5. Okay? So, go back to Acts chapter 15. Sabi dito, him would Paul who have to go forth with him and talk and circumcise him because of the Jews which were in those quarters. So, may mga tinitirhan sila na, alam mo, the Jewish people at this moment of time scattered. Hindi lamang sa panahon ng 70 AD, nag-scatter ang mga Jewish people. According to Revelation chapter 12, according to Revelation chapter 12, Revelation chapter 12, the Jewish people, after Israel, the woman, in Revelation chapter 12, gave birth to Jesus Christ. Israel, the woman, was persecuted by the dragon. And, sabi dito, sa Revelation chapter 12, sabi dito, and the woman, Israel, fled into the wilderness. Yung persecution dito ni Satan sa woman sa Israel,
hindi nag-start doon lamang sa nakita ni John, yung vision na yan, doon sa during tribulation period. It started according to the verse when the woman, Israel, gave birth to this male child, Jesus Christ. Doon nag-umpisa ang persecution. That is why, sabi dito sa Revelation chapter 12, and the woman fled in the wilderness where she had a place prepared of God, and they should feed her there 1,250 days. Okay? So it was explained last night, bakit 3,000, sabi dito, 1,254 days or 3.5 years. Because it started ang count ni John by the time na nakita niyang vision ito, only 3.5 years left for Jesus Christ to return and establish to Israel the 1,000 years kingdom God promised unto them. But the persecution of the woman started by the time the woman, Israel, gave birth to Jesus Christ. And the truth is that kahit pa lang nang binubuntis pa lang si Jesus Christ, no? Starting in God's plan doon kay Abraham, kay Jacob, ang Israel talagang pinipersecute na ni Satan. Dahil alam niya na doon lalabas yung Savior of the world, Jesus Christ. Okay? So, kaya, sabi dito, King Paul had to go forth with him and talk uncircumcising of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. So, mayroong ginawa si Paul. Sinircumcise niya si Timothy to avoid isang sinasabi natin bully, no? Ng mga maraming Diyos at that moment of time. Jews already scattered to the Gentile nation. And even before that, even before Israel gave birth to Jesus Christ, ay marami na talaga mga Jews na nag-scattered before. At tingnan natin sa Lamentation. After Jeremiah, Lamentation, sabi dito, Lamentation chapter 1, kung hindi ako makamali, sabi dito, Judah is gone into captivity. Lamentation chapter 1 verse 3, Judah is gone into captivity because of affliction, and because of great servitude, she dwell among the heathen. Saan yung Judah? Among the heathen. She finds no rest. All her persecutors overtook her between the states. Kaya alam nyo, primarily, the lost sheep of Israel na minimension niya na sa book of Matthew, na sabi niya sa book of John, I have other sheep also, not of this fold. Primarily, he was referring to the tribe of Judah who scattered earlier to the Gentile nation. So, time ni Christ, kaya sabi niya, nag-utos siya na, go ye all unto the world to preach and preach the gospel. Sabi niya, sino yung tinutukoy niya? Saan ipipreach yung gospel na yan? Ang kingdom gospel na yan? To the Jewish people that scattered the uttermost part of the world. Kaya alam mo, ngayon talagang lumiwanag na sa akin na yung command sa Matthew chapter 10
to the group of Peter not to go to the Gentiles ay nananatili kahit pagkatapos doon sa Acts chapter 1 verse 8. Talagang pumunta sila sa uttermost part of the earth to the Gentile people, seeking those Jewish people living in the Gentile countries. Okay? So, sabi dito, for they knew all that his father was a Greek. Verse 4, and as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which was at Jerusalem. Paul, no, he kept the agreement. Talagang sinunod ni Paul yung agreement. The leaders that went from Jerusalem, they helped distribute it to the members of the body of Christ. Okay? Hindi naman binaliwala ni Paul yung order ng mga taga-Jerusalem. Nila Peter, James, and John, na padalhan sila ng sulat na sasabihan na, okay, hindi na kayo magpa-circumcise, hindi na ninyo kailangan pang mag-obey sa law of Moses, hindi nyo na kailangan magpunta sa Israel para join sa Jewish feast, celebration ng Jewish feast. Magpabigat na yan sa inyo. Ngunit sabi diyan sa letter, but you have to abstain from meat strangled, from eating meat that was strangled. You have to abstain from foods offered to idols, and you have to abstain from fornication. So Paul himself helped distribute that letter from the elders in Jerusalem. Paul actually complied with what they agreed in Jerusalem conference. Talagang sinunod ni Paul. Dinidistribute din niya yung mga letters na yon. That is why it is also it is safe to believe that Peter, John, and his companions also complied what they agreed during the time. And what they agreed. Ano ba yung naagrihan nila? Galatians chapter 2 verse 7. Ito yung hindi maintindihan ng mga mixers, no? Ng mga mixers. Galatians chapter 2 verse 7. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of circumcision was unto Peter, for he that wrote effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, Jews, the same was mighty in me toward the Gentiles. Verse 9. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, unto the Gentiles, heathen, and they, Peter and his group, ano? Unto the Jews or the circumcision. So, since Paul complied with what they agreed, sigurado ko si Peter at ang kanyang grupo, nagsumunod din sa kung ano yung agreement nila. So, ibig sabihin si Peter at kanyang mga kasama ay hindi pumupunta sa Gentile, kundi pumupunta na lamang sila doon sa mga Hudyo. Okay? So, balik tayo sa Acts. Chapter 16 na tayo. Sabi nito, verse 5, and so were the churches established in the faith. So,
Ano mo no? In the faith, without works mentioned, and increase in number daily. Ako, alam mo, ang ganda nito. Maganda dito. Si Paul, umuwi na sa Antioch after 14 years. But nung bumalik sila, nakita nila, no? And so were the churches that were planted by them, sabi nito, established in faith. Talagang lumaki, nag-grow in faith. Sa pananampalataya. Okay? And sabi dito, and increase in number daily. Ewan ko hindi ko, don't get me wrong. Pero, isipin natin na umalis si Paul doon, kasi si Paul naman ay pagdating sa isang lugar, pag binubugbog na sila doon, pinag-initan na sila, lipat doon sa kabila, makikita natin na yung mga naturuan ni Paul, yung mga natuto ng Gospel of the Grace of God, sila mismo, naintindihan nila yung kanilang trabaho bilang ambassadors. And that caused the growth of the church. Okay? Hindi si Paul lang. No? Hindi si Paul lang. Ibig sabihin, yung mga naturuan ni Paul, yung mga natuto mag-rightly divide, yung mga natuto ng Gospel of the Grace of God, mga na-save sa Gospel of the Grace of God, natuto ng kanilang trabaho as ambassadors, nagkaroon ng understanding who they are in Christ, no? Perform their duty, preaching the gospel, helping Paul, and it caused the church to grow. Kaya dumami sila. Bakit tayo hindi dumadami? Di ba? So, sabi dito, now, and increase in number daily. Dumadami sila. So, verse 6, now when they had gone throughout Phrygia, okay? So, from Lystra to Iconium to Antioch, ay pumunta na naman sila sa Phrygia. Okay? Phrygia, no? Somewhere here. Okay? So, yung Phrygia, palakihan natin yung malaki-lakihan natin yung yung site, yung Mediterranean. Dito yung Phrygia. So, from Iconium, Antioch, pumunta naman sila sa Phrygia. Sabi dito. Kayo nabasa ko. Then, throughout Phrygia, and the region of Galatia. So, itong Phrygia nito, Antioch, Iconium, Lystra, Derbe, region ito ng Galatia. Okay, region ng Galatia. Okay, Galatia. Sabi dito, and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Okay? Somewhere here, no, papunta dito naman sa other side dito, andito yung lugar ng Asia. Okay? Asia. Yan, dito makikita yung mga 7 churches. Andito banda yan. Dito na yan, makita na yan, ang mga, ano mga 7 churches? Philadelphia, yung mga churches na yun, sa Revelation, Smyrna, ang 7 churches na yan, nalibyan. No, at tatawid pa ito ng mamaya sa sunod, gawin natin. Kasi tatawid pa si Paul papunta ng Philippi. Dagat pa yan, tatawid si Paul papunta ng Philippi at doon siya makukulong kasama si Silas. Okay? Sabi dito,
At saka yung luwas nga eh, sa tawid na ito. And with now when they had gone to Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. So, they were forbidden to preach the word in Asia during the time. So, ano nangyari? So, the Holy Ghost was so active during the time, no? Involved in the ministry of Paul. So, ano nangyari dito? And when they will come to Jerusalem, and verse 7, after they will come to Mysia, actually itong Mysia na to, somewhere here, no? Somewhere here, sabi niya, dito, they essayed to go into Bithynia. Bithynia, somewhere here. They essayed to go Mysia. Bithynia. Okay? At sabi niya, but the Spirit suffered them not. Hindi sila pinapunta doon. Gusto nila pumunta doon, ngunit hindi sila pumunta doon. Hindi rin sila pinapreach ng Holy Spirit doon sa Asia. Then, verse 10, and after he had seen the vision, in verse 9, verse 7, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. Passing by Mysia, came down to Troas. Pumunta sila sa Troas. Basta somewhere here, Troas. Troas. And listen to this. Listen to this. Excited ko nung mabasa ito. Kasi hinahanap ko yung verse kung saan sila nagkita ni Lot. Okay? So, sabi dito, in verse 9, 8, and they passing by Mysia came down instead of going to Bithynia, hindi sila pinapunta ng Holy Spirit, they went down to Troas. Sabi in verse 8. And in verse 9, sabi dito, a vision appeared to Paul in the night. So a vision. Jesus Christ and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. That was Paul's vision. Somebody from Macedonia calling Paul, pleading Paul na pumunta doon sa Macedonia at tulungan sila. And in verse 10, sabi dito, and there he had seen the vision, and after he had seen the vision, immediately. Ano mabasa mo after immediately? The pronoun, pronoun ba yan? Ano sabi dyan? We. For the first time, mababasa mo ito. From Acts chapter 1, pagsulat ni Dr. Luke ng Book of Acts, na sinabi niya, we. Bakit we? Bakit we? Sabi niya. Sabi niya, we endeavored to go in. Naintindihan ba natin? Umpisa sa Acts chapter 1, sabi ni Paul, they, always they, pagka nag-describe siya kung saan pupunta sila ni Paul, always they. Bakit? Dahil
Luke during the time was writing, following, gathering information away from Paul. Ibig sabihin, ganito yon. Nung sinulat ni Dr. Luke ang Book of Acts, nag-umpisa siya gather information sa Antioch. Okay? Sa Antioch, Syria. Bilang documentary, kukuha siya, nag-iimbestiga siya ng mga tao dito sa Acts. Hanggang nag-umpisa na ng travel si Apostol Paul, sinundan niya at nag-imbestiga siya kung anong mga pangyayari. Kaya nga niya naisulat yan dahil si Dr. Luke kumuha ng information, nag-gather ng information from second to third party. Yung mga information na kuha niya galing sa mga tao sa lugar while interrogating them, while investigating, asking them to supply information kung anong nangyari habang nag-minister doon si Paul. So, ibig sabihin, galing dito sa Antioch, andito na yung malayo si Paul sa kanyang first missionary journey. Si Dr. Luke naman, sunod ng sunod. Pumunta siya sa Seleucia, nagtanong siya doon, nag-record siya doon, pumunta siya sa Salamis, sa Cyprus, sa Paphos, information. Sunod siya ng sunod hanggang sa matapos ang 14 years na travel ni Paul, sunod naman siya. But si Paul, bumalik na lang si Paul, siya balik naman siya ng balik. Just to gather information. But at this moment of time, nadatnan niya si Paul, inabutan niya si Paul mismo sa Troas. Okay? Kaya, at this moment of time, yung kanyang mga records, umpisa dito sa chapter 16, verse 10, ay manotice mo ang sabi niya, we. Dahil sa panahon ito, kasama na mismo si Paul, si Luke, at si Silas. Kaya yung kanyang record, we, kung kasama na siyang pumunta doon sa Macedonia. Kaya yung kanyang testimony at this moment of time ay talagang pumupunta sa mga lugar-lugar. Kaya tingnan mo. Hanggang doon sa Timothy, si Timothy, hanggang nakulong na siya. Ha? Hanggang nakulong na si Paul. Timothy 4:11. Anong sabi doon? 2 Timothy 4:11. Anong sabi doon? Anong sabi ni Paul? Only Luke is with me. Nakulong na siya dito. Pero si Luke ando doon sa labas sa kulungan. Hindi naman siya kasama na kulong. Pero ando doon si Luke. Kasama niya sa lugar. Luke is with me. Take Mark and bring him with you. Dahil sa panahon ito, umpisa sa Troas, sa Acts chapter 16 verse 10, inabutan na sila ni Luke. And the information that was written, gathered by Luke during the time, was a first-hand information. Okay? Sino bang sumulat ng Book of Acts? Si Luke. Pagsabi dito ni Luke, and after he had seen the vision, immediately, we. That includes Luke. Ibig sabihin, si Luke, si Silas, at si Paul ang magkasama sa panahon ito sa kanyang travel. Okay? Kaya, walang record si Luke kung saan pumunta si Barnabas. Dahil dito nga siya sumama kay Paul sa panahon ito. Dahil nga si Paul nga ang apostol, ang primary apostol para sa mga Gentiles. Kaya nga si Luke ang sinundan niya si Paul. Okay? So, then, the two, Luke and Paul, met at Troas. Dito sila nagkita sa lugar ng Apostol Paul hanggang sa kanyang kamatayan doon sa
Rome. Sa Roma. Okay? Kaya, every time, umpisa dito, makikita mo na sinabi dito ni Paul, ni Luke, then in verse 11, therefore losing from Troas, we came with a straight course to Samothracia. Samothracia. And the next day to Neapolis. I-research nyo yung map ng para magkaroon kayo ng idea. I-research nyo yung sa Google, yung map or ng journey ni Apostol sa kanyang secondary journey. Magkaroon kayo ng idea kung saan pumunta si Apostol Paul. No? Habang tinatapos natin itong book of Acts. Dito na tayo sa chapter 16. Okay? So, nagkita na yung dalawa. Then at this moment of time, Paul, nagsusulat na siya sa first-hand information na nakikita niya mismo kung anong ginagawa ni Apostol Paul. Sabi niya dito, verse 12, and from thence to Philippi, which is the chief city of the part of Macedonia, and a colony, and we were in that city abiding certain days. Siguro, napatuwang-tuwa na at this moment of time si Luke, dahil hindi na siya makagather ng mga tao upang kumuha ng information. Okay? But siya na mismo naka-witness kung anong ginagawa ni Paul at ma-record na niya at makagawa na siya ng sulat na i-report niya kay sino nga nag-report si Paul? Sino nga yung nag-commission kay Paul to make a documentary about Jesus Christ and His work? Sino yun? 50 pesos. Dr. Lo. Si Dr. Locke nga ang kinomisyon. Sino nag-commission sa kanya? Si? Sino ba? Holy Spirit daw. Holy Spirit. Sino pa? Baka ayaw yung maniwala na bibigyan ko ng 50 tayo. Ito lang. Meron nga ako 50. Tama. Tama. Sabi ng Holy Spirit, tama nga. Holy Spirit lang pera ko. Sino? Sino yun? Ayaw niyo ng 15? Sino yun? Ang nag-commission kay... Kasi itong Luke na ito, ng Book of Luke, i-report nito to somebody na nag-commission sa kanya, including sa Book of Luke. Pangalawang report niya ito ang Acts. Book of Acts. Okay? Ang dali nyo naman makalimot. RJ. 50 for RJ. Theophilus. Okay? Theophilus. Mo si Benta di o. Theophilus. Okay? Baka dalawa na diya. Theophilus. Basahin niyo Acts number 1. Acts chapter 1 verse 1. Andiyan lang naman yung sagot eh. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both do and teach. So, ang Book of Acts was written by Luke. Ang kanyang mga resulta ng investigasyon ay actually report niya ito kay Theophilus. Tingnan mo Book of Luke. Book of Luke. May sinulat niya. Sabi niya sa Book of Luke, sabi niya dito, for as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration and those things which are most surely believed among us, even as they delivered them
seemed good to me also, having had perfect understanding of all things, from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. So, ang Book of Luke, report ito ni Luke kay Theophilus, who spent much money, no, in order for Luke to gather information about the works of Jesus Christ during his earthly ministry. Kumbaga nga, ito si Theophilus ay isang godly person. I don't know if he is a Jew or a Gentile, na inutusan niya si Luke, ari pera, gastusin mo itong Luke ko. Ako lang, sagot mo lahat ng gastos mo. Mag-report ka lang sa akin kung anong ginagawa ni Kristo, ni Jesus Christ. Kasi parang naniniwala ako na ito na nga yung Messiah. Parang ganang ginawa ni Theophilus. So si Luke, dahil, iwan ko, dahil sa laki ng pera, o talaga namang he is also a believer, no? A godly person, did a job. Nag-travel, nag-investigate, nagkuha ng report kung anong ginagawa ni Jesus Christ. So yung result, Book of Luke. At nakasama pa sa Gospel, or Gospel to the Jewish people. After niya ma-report ang Book of Luke, nagpatuloy siya ng kuha ng information kung anong ginawa ni Jesus Christ after sa kanyang resurrection. At yan yung Book of Acts. Na-record yan yung ginawa ni Jesus Christ after ng kanyang resurrection. Then, yung Acts of the Apostles ni Jesus Christ, naka-record din yan. At yan ay ini-report din niya kay Theophilus. Okay? So, Theophilus ang nag-utos sa kanya. So, Acts. Balik tayo sa Acts. Then sabi dito, and from thence to Philippi, no? Nagpunta sila sa Philippi from Neapolis. Nakatawid na sila ng dagat. No? And then, which is the chief city of that part. Philippi is the chief city of that part. At alam naman natin na dito nakulong si Paul at si Silas. Hindi kasama although kasama na nila doon si Luke, ngunit hindi siya kasama na kulong. Sabi ko, and on the Sabbath, we went out of the city by a riverside where prayer was wont be made, and we sat down and spake unto the woman which resorted thither. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Okay? And sabi nito, and when she was baptized, okay? So, confusing ba? Bakit siya na-baptize? And her household, she both besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there, and she constrained us. Okay? At Philippi, Paul baptized the family of, sabi dito, Lydia. And alam mo natin na hindi pinagkait yan ni Paul, but it was later explained. So si Paul na-baptized talaga during the time, and I do believe during the time he was not commanded by Jesus Christ to stop baptizing with water. Okay? Until the abundance of revelation was revealed unto Paul. So, diyan na muna tayo. If you have questions, then you can ask. So, yung ating na tackle at this moment of time was Paul and Barnabas' separation sa kanilang ministry, and that was because of disagreement
about John Mark. So, the start of Paul's second apostolic journey and their meeting, his meeting with Luke in Troas. Yan po ang ating makikita sa mga chapters and verses na ating na-discuss ngayon umaga. So, I encourage you to study, no? To have a glimpse, no? To have a glimpse sa secondary journey ni Paul kung saan siya mga lugar pumunta. Nandiyan ko naman yun sa Google, makikita niyo naman yan. O saan siya pumunta. Okay? So, ito yung mga lugar na kanya pinuntahan. Dati pa yan, marami pa yan, hanggang bumalik na naman siya sa Jerusalem. Ang balik niya dito sa Jerusalem, then aakyat na naman siya sa Antioch. Ang kanyang home base. Okay? So, yan po ang ating study sa ating series na pag-aaral sa Book of Acts. Let us pray. Ama na banal Lord, sa muli na po pasalamat kami sa katatapos lang namin na Bible study. Salamat na nagkaroon kami ng paliwanag na matuluyan mula sa iyong mga salita, yung reason ng pagsiparar ni Paul at Barnabas sa kanilang ministry. Yung pag-meet ni Paul kay Timothy at sa kay Luke doon sa Troas at sa pag-start ng kanyang secondary apostolic journey. Salamat po at nawa po ay karoon kami mga desire. So, alam po namin na the adversary ay patuloy na lang ang aming understanding kung ano kami diyan sa iyo, ang aming tayo diyan sa iyo, ay siya namang magpropel sa amin sa pagpapatuloy sa gawain ito bilang mga pastor. Nawa po huwag kami maghina. Kahit kukunti lang kami few in numbers, ngunit alam namin na kung kumilos lamang kami, gawin ang aming mga gawain ay mag-grow din kami. Salamat sa mga kapatid sa social media na nag-support sa aming live broadcast at mabilis ang aming pagdami doon. We pray and thank you so much in Jesus' name.